Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa Maasin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayuwaga Pilipinas, mayuwaga Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag gutom sa palabutan sang amon pagserbisyo. Di gaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa edisyon sang pagpalagad sang palatuntunan, balita, issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Martes, Hulyo 22, tuig 2025. Mga biyan, ini na ang ika-4 sa limatanan ka Martes karong nga bulan sang Hulyo tuig 2025. Sa kinada, mahigaw po ninyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyo alagad, JP Herbas. Sa aton mga sukitag paramati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Quebras, kag Iloilo. Subuman sa aton nga mga kulturan sa bahin sang Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Kung ang inyo mga bilang JP Herbas, ang aton nga pagparagad, mapakyan live sa aton nga kahanginan, kag subong man online. We are live mga biyan sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo, subong man sa aton nga official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Ibalo na ito mga biyan sa hindi lamang madugay ang mga dugang updates. May kang tanan sa epekto sa habagat. Again, pabaskog pa mga biyan sa bagyong Krising diri sa Western Visayas. Sa subong tiun mga biyan, may pila ka mga area nag-experience gihapon sa magalumon nga kalangitan kag may mga lapta-lapta nga pag-ulan. Ibalo naton sige lang madugay sa Pag-asa Iloilo. Ano na ang update sa ginabantayan ng mga low pressure area na mahimo naman nga baga-apekto sang panyempo diri sa aton nga pungsod. Takip na ang Western Visayas. At syempre, i-highlight naman mga biyan ang mga intervention
nga ginapalabot na siyang aton sinina no ituhay ng mga ahensya sang gobyerno sa digman sa latest situational report ginpagwa sang National Disaster Risk Reduction and Management Council, Regional Disaster Risk Reduction and Management Council mga biyan. Kilalong sa ilang situational report number 9. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 sa aga. Check na rin natin mga biyan ang latest update sa lakat sang panahon. Ibaro natin sa atong koneksyon sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo diri sa Western Visayas buong iyang Martes. Nag-anubala na ang lokasyon o kundi ina ang lokasyon sa ginabantayan nga low pressure area na mahimo naman nga magdala sa mapag-ulan diri sa Western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas mga biyan, alas 9:09 na sa aga. Sa sining oras ko po natin sa piyak na linya, we have Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muling nga ating latest weather update para sa Cebu nga adlaw Tuesday, July 22, 2025. As of 3 a.m. pa din ng aga, may duwa kita ka low pressure area nga pinamonitor. Ang isa, ang first na low pressure area, tina-estimate natin na yara may kalayon 1,140 km east of Central Luzon. Ang amuni nga LTA, amuni ang may high chance na mag-develop into tropical depression within the next 24 hours. Then, ang isang LTA na dina-estimate natin na yara may kalayon 370 km east of Calayan, Cagayan, may medium chance na mag-develop into tropical depression within the next 24 hours. And then, southwest monsoon naman ang nag-a-apekto sa bilog ng Luzon. Tungkol sa sistema, ang Western Visayas maka-istorya siya sa magalong mga kalangatan na may mga kagal na pag-ulan sa walang panaloob na binagit sa hapang pagkalagipon tuga sa southwest monsoon. Makasarangan naman ang hangin natin na maghahalin sa direksyon southwest na magadalas ang makasarangan ng pagbalog ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw na punta kaginang 5:36 p.m. kung magatunod ini 6:16 p.m. karon sa hapon. Pag muli natin latest weather update, kalubirog sa ising ng Doppler Weather Station, ako si Leonor Silvestre, madamating na salamat. Ma'am Leonor, ma'am, sa mga nagapamangkot, ano ang mangin epekto sa sining mga low pressure area diri sa aton sa Western Visayas? So far, ang duwa sa mga LPE, sir, wala mong direkta nga epekto sa aton sa Western Visayas. However, once possible nga ang ini nga LPE, ang isa nga, ang aras na kalian 1,140 km east of Central Luzon, possible niya siya nga mag-develop into tropical depression. So once mo mag-develop niya siya sa Kapagyo, possible nga ma-enhance ni ang ating mga southwest monsoon. So ang southwest monsoon na muli ang makabatuga or makastoryan siya sa atin sa pag-ulan-ulan dito sa Western Visayas, especially sa atin sa western panay natin area. Ma'am Leonor, madamo ang nagagangawa nga considering duwagid ka low pressure area ang ara karon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. May tsansa ba na ma'am nga magtingob pwersa or magsanib pwersa ang ining duha ka low pressure area kag mangin isa ka bagyo? Yes sir, wala man natin dinarule out ang possibility na mag-merge ang duha ka LPE. Especially once na mag-develop niya ang isa ka LPE nga ara sa east of Central Luzon natin sir, nga ito bagyo kaya amo niya ang may high chance din niya mag-develop into bagyo kasi ilugupon niya ang atin nga ang isa nga LPA nga ara sa east of Calayan, Cagayan sir. I see. And ma'am, sa mga kauturan naman naton nga luyag no nga balaan ang mangin trajectory o kung mangin
hulag siyang sining low pressure area, especially for those nga may mga natalana nga biyahe subong iya nga semana, when most likely ma'am ginaplauman nga magagwa sa Philippine Area of Responsibility ang ining mga low pressure area? So far, sir, wala pa man kita sa may, so far, wala pa man natin may continuous monitor pa man kita, sir. I see. And lastly, Ma'am Leonor, ang imo sining nga mensahe o kung panugyan sa aton sining nga mga tagpalamati subong iya nga aga. Stay updated lang kay may ara mo sa na pang pinapost sa ating nga social media, kag-ara mo sa ating nga page, may public weather forecast, may katama 24-hour public weather forecast na makita sa ating nga page. Then, ang ating mga advisories to check lang kayo para sumangin updated na kailangan. Sumangin aligmas po ang ating moon. Then, sa mga managlaya, mga gagmay mga bangka, ang take precautionary portion na measures. Ayun. Ma'am Leonor Silvestre, for your time information hatod sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Maraming salamat po sa mayang adlaw sa luwas. There you have it, Mabian, ang latest update sa katsang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo with Ma'am Leonor Silvestre sa aton nga linya. So Mabian ha, mayara sang duha ka low pressure area ang ginabantayan karon sa Pag-asa sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. And sad to say mga biyan, ang ining duha ka mga low pressure area, pareho nga may tsansa nga mangin isa ka bagyo. Kag magluwas nga posible mangin separado nga bagyo, wala man ginadula sang Pag-asa ang posibilidad nga higupon sang isa ang isa pagid ka low pressure area para mangin isa lang ka bagyo. Kaya naman ang tawa mga biyan, if ever inaang matabo, hindi man basta-basta nga halit ang dala sini. Especially sa mga area nga malabyan sang tuman nga pag-ulan, kadalasang habagat nga ginapabaskog karon sa mga low pressure area kag mga bagyo nagasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang as of 8 a.m. subong iyang aga mga biyan, anunsyo sang Pag-asa na sila nag-issue sang red, orange, and yellow rainfall warning sa pila ka mga area sa bahin sang Luzon. Red rainfall advisory ang kinbagwa sa Metro Manila, Bataan, Cavite, sakop diri ang Bacoor, Dasmariñas, Kawit, Noveleta, Imos, Cavite City, General Trias, kag Rosario. Samtang orange rainfall advisory naman sa bahin sa Rizal, Laguna, Batangas, Zambales, Pampanga, Bulacan, Cavite, sakop sini ang Alfonso, Amadeo, General Emilio Aguinaldo, Indang, Magallanes, Maragondon, Mindez, Zilang, Tagaytay, Ternate, Trece Martires, Carmona, General Mariano Alvarez, Naikag, Tanza. Samtang yellow rainfall advisory ang ginpagwa sa Nueva Ecija, Tarlac, kag Quezon. Kaya pala mga biyan, sa digman sa aton sining mga report sa aton mga kopdanan sa Radyo Pilipinas, Manila. Pila ka mga area sa Metro Manila mga biyan ang lubog sa tubig baha. Nagparang karon nga evacuation sa pila ka mga lugar sa nasambit iya nga rehiyon. Diri sa Western Visayas mga biyan, may pila pa ka mga area ang naka-eksperyensya sa mga pag-ulan. But compared sa mga previous days, especially sa nagdigan nga simana tugtog sa adlaw sang weekend, maayo-ayo na lang ni ang padimpota subong mga biyan. And we hope, despite the presence ng low pressure area sa atong sining Philippine Area of Responsibility, hindi tanto ang maging epekto o kundala nga pag-ulan sini diri sa Western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:17 sa aga. Sa aton nga pagparambalik mga biyan, inisyal nga mga report gikan sa aton mga kupdanan sa news team, aton nga istoryahan pagkatapos lamang isang pila ka pahanumdom.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. May nagwawala sa labas? No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong. Shatong? Ano yan? It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't the thing yet. It's quite fun. Binga, paano siya nilalaro? Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams. So there's a pitcher since parang baseball siya? Walang picture though, kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball made three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting, Shatong! Yeah, shouting Shatong is a fun part, and it's what you just heard earlier. Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong! Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Señorita by Shawn Mendes. I love it when you call me Señorita. Pintig ng puso ko'y para sa'yo. And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento. Pauso. Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like Rani, Anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like bongga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like Amata and Tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri or Marites? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Taong nagtutulakan sa aking hidang aking napagdaan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba?
In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling atin kay ganda ng ating musika ako'y natutong umawi. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:23 sa aga. Sige po nga pamatika mo sa pagpalagad sa programa Balita, Isyu, kagiban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Mabiyan sa sining oras magakuha kita sang update naman gikan sa sitwasyon diri sa syudad sang Iloilo kasunod sa nagagulutan nga mga pag-ulan kag pagbaha dala sang habagat nga ginpabaskog sang bagyong Krising. Aray dulong sa aton ang detalye sa balita. Kuha na ito ng report ni Janelle Baclay, atong City Hall Beat Reporter. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Jen, good morning. Chief, naglabot sa 36 tanan out of 180 barangay sa Iloilo City ang naapektuhan sang habagat diri sa may bahin sa syudad sa Iloilo. Ini ang pinakaulihing ginpagwa nga datos sa Iloilo City Emergency Operations Center. Ang ini ang ginalakipan sa mga barangay sa Barangay San Juan sa distrito sang Molo, North Baluarte, Maria Clara, City Proper, Rizal Estanzuela, General Yudes, Calaparan, Sook, Santo Domingo, Santa Cruz, sa Arevalo, sa La Paz District ang Ingore, sa Haro, amo ang Barangay Kalubihan, Desamparados, Dongon B, San Isidro, Sambag, Ungka, Taytay Zone 2, Cuartero, sa Haro 2 District, Kamalig, Lanit, Balantang, Tagbak, MB Chanova, Buhang, Buntatala, Cubay, Quintinsalas, Tabuk Suba, kag sa Mandurriao District among Hibawan Sur, Tap North, Hibawan Norte, Santa Rosa, Bakhaw, Kalahunan, Housing Block 17, Bulilao, kag Unyate, De Leon. Ang maayo nga balita, Jay, pangutamat-amat na nakapuli ang mga nag-backwit may kabilugan nga 12,881 ka individuals tanan ang apektado ang yara pa sa evacuation center. Yara sa 1,809 na nagpabilin pa sa evacuation centers naton sa mga na-mention naton nga mga barangays diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. So far, bisan nga nagamat-amat na hupa ang pagbaha, may ara gyapon sang pila ka mga nagpabilin pa sa aton siniya nga mga evacuation center, pero hindi na mo na tama kadamo santo sa monitoring sa aton sini nga Iloilo City Emergency Operations Center, Jape. Ginapabalogid sa aton sini nga City Health Office kahapon nag-purchase ang dugang nga mga bulong ang aton sini nga City Health Office, particular ining prophylaxis nga tama gid kadamo sa nagpangayo. Actually bisan mga katapos ang media stations, Jeep, no? Ang ginlista sa aton sining alkalde sa Tagtaganay sang bulong para sa leptospirosis para ini nga ma-prevent kag nagakampanya ginaton City Health Office nga i-avail ang ini nga mga bulong sa ila sinitag sa mga barangay officials kag sa mga health centers naton sa diin nga gindugangan ang pag-purchase, no, sang siniya nga mga bulong, no, para sa leptospirosis Jape. Sa piyak nga bahin, ginpatawag ni Mayor Treñas ang tagdumalahan sa Metro Pacific Iloilo Water kay after sang ulan, Jape, natingala man ang aton mga konsumidor nga iban ambot kung dira sa area sang sa Pabia kag San Miguel kag diri sa Haro, Iloilo City nga nag-ulan tudo pero naghina ang tubod sa tubig. So ginpatawag ni Mayor Triñas ang Metro Pacific Iloilo Water kay damo mga konsumidor nagpamangkot na daw medyo naghina ang pressure nila. Kag bisan kita dira sa Banwa sa Pavia naka-experience gid sina, no, nga may mga naghina ang water pressure coming sa ila sining linya. Tigin patawag sila ni Mayor, kagin pa-explain sila, ti suno sa MPIW, may mga ongoing construction nga naapektuhan ang ila sining pag-supply sang tubig. Ti suno sa aton sining alkalde nga ti dapat ma-address ini gilayon kag may i-coordinate ini sa aton sining city government kag magpagwa sila sang sang mga importanteng announcements sang ila sining major rehabilitation works para nga may
mapreparahan sa aton sining mga pumuluyo. So subong nga aga agin patawag sa aton sining alkalde ang ining tagdumalahan sa Metro Pacific Iloilo Water. So laban-laban sa pagbaha-baha kisa gakapektuhan man mo ang pag-supply sang tubig sa pila naton ka mga areas diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Alright, Jen, sa Subong may mga missing bala o kung reported missing diri sa syudad sa Iloilo. May ara sang na-report kahapon nga missing no dira sa may distrito sang Haro kung matandaan ninmo no sa may Tagbak Haro, Subong nga aga may nakit-an dira ang bangkay sining 13 anyos nga isa ni sa mga missing sa listahan kahapon sa Iloilo City Emergency Operation Center nga may ara sing missing kag ini gina-identify na sa niya sining pamilya kag nasapuan subong aga no dodora mo lang sa kilid sang creek ayon kay ang balita kahapon santo sa report sang pamilya nga ligo kuno nagpaligo kung tani sa may dira nga area pero wala na nakabalik balaan taman ng kahapon medyo madamo-damo pasang tubig bala so subong nga aga na identify ni sang iya siniyang mga himata no ining lawas sang 13 anyos pero ti daw masubo-subo kay ti daw wala na matabangan pa kag medyo ang lawas siguro ti pila ka oras mo nga ara ini sa tubig Jeep. So far daw may ara pagid sing naligo nga isa sa may area sang distrito sang Bolo. So daw wala pa sang update dito kung anong status ang sining nagpaligo man niya kay damo kay mahilig maligo gyapon Jeep sa piyak sang malaing nga panahon may ara gani nagtrending tong bata nga naglupso no sa baha man daw duwa ka tuig nga bata mayo lang ina-rescue ini kag dito sa may Antique Jeep tandaan mo tong duha ka missing person sa Sibaste may nasapuan galing kay motor nila pero ang lawas nila nagapabilin sa Japon. So laban-laban may mga missing pa kaga sa kabilugan yang record sang NDRRMC nga may ara na sang 5 nga recorded nga napatay sa tungod sang habagat kag bagyong Krising kag diri sa Western Visayas di may ara sing mga missing persons pa nga wala pa makita subong Jeep. Alright, Jen, madamo kaya salamat sa imong balita. Amo na madulong aton nga report para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Alas 9:30 na sa aga sa atong pagpanubalik mga biyan, dugang nga mga balita. Makigangutan nato natong koneksyon sa bahin sang Moises Padilla. Ang update sa ila siniyang monitoring sa epekto sang bagyo o kuna sang habagat kagin pabaskog sang bagyong Krising. Pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:31 na sa aga sa gyapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue kagman pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan, as mentioned sa pila ka mga public affairs program sa Radyo Pilipinas Iloilo, isa sa mga apektado gid nga probinsya sang habagat diri sa aton nga area amo ang Negros Occidental. Although separated na karon ang nasabit nga probinsya sa bahin sang Negros Island region, but still ang Radyo Pilipinas Iloilo nagadulong sa mga balita gikan sa nasabit nga probinsya in the absence of a Radio Pilipinas station
dito sa Negros Island region. Ang angot sila mga biyan, isa sa mga pinakanalitan nga lugar sa Negros Occidental ang aton nga kamustahon. Kaupod naton subong sa atong nga linya si Ma'am Michelle Junco, ang Executive Assistant to the Mayor sang Alcalde sang Moises Padilla. Ma'am Mitch, good morning and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Issue kag iban pa. Hello, may mga sa aton tigpalamati, especially diri sa aton mga kabirada sa Moises Padilla. Ma'am, kamusta kamudra sa bahin sa Moises Padilla? Ano ang mga na-record ninyo ng mga datos so far with the effect of habagat? As of July 20, no, sa aton nga LDR nga report, may ara kita 28 milyones na halit sa aton nga mga dalan sa mga overflows naton, especially sa aton mga agriculture, sa aton mga humay, kag mga kasapatan diri sa Armon Banwa. I see. Kamusta naman ma'am ang numero sa mga apektuhan nga pamilya considering nga kadako sa nga volume sang damages sa infrastructure kag agriculture? Kamusta ma'am pinak ang na-record nga evacuees kag affected families sa inyo sa inyong opisina? Yes sir, may ara din kami actually 5 ka mga totally damaged with mga balay sa Crossing Magalion. May ara man kami na record 2 sa Barangay 1 kag isa sa Barangay Makagahay na ang ilang mga panimalay sini nga mamtangit sa kilid sa suga, no. May ara man kami kapin 900 ka mga evacuees individual o kung kapin 300 ka mga household na gin-evacuate sa nagkalain-lain namon nga evacuation centers. Sa kadamo gid ma'am sa nga apektuhan. So far ma'am, magluwas sa 5 syempre nga nahalita ng ilas ni nga mga puluyan. Ang ining mga evacuees, more than 300 families, nakabalik na ni sila ma'am sa ilang mga tagsa ka panimalay. So far, may ara kami nga 3 na lang ka pamilya na nabilin sa Amon Evacuation Center. Ang mga the rest na kapulik naman sila kag ang iban to nga totally damaged ng panimalay, nag-start na nga sila sa ilang mga kaparyentihan. I see. Ma'am, let's talk about assistance. Ano na ang mga ayuda nga ginpalapot sa inyo sining LGU kag so far ma'am? Ano bala ang lauman nga mga bulig sa mga kauturan naton nga totally damaged gid ang ilang puluyan? So far, sa ato, no, may ara kita nga ginhatag sa LGU ang mga food packs naton, habol, pag mga banig para sa ila. Sa totally damage, kina-assess pa subong sa aton nga DSWD kung ano gid ang financial assistance na mahatag sini sa ila. I see. Ma'am Mitch, may we know, no, considering nga malapnagon ang nanging damage sa habagat dito sa Moises Padilla, kung dira sa inyo sa Moises Padilla, and may mga panghalit man sa infrastruktura, may information na ma'am kung may plano nga ipaidalom sa state of calamity ang inyo sining Banwa? So far, sa paghinon-anon no, sa aton MDRRMC, no, wala man si Mayor nag-decide pa kag ang council nga ipa-under sa state of calamity ang Banwa bangod nga kadamo man sang halit tuod pero di mo na pala sa bilogid nga mga barangay, 50 barangays. So nagdamo lang ni sa bangod nga dako gid ang puso gid pala sa kulan nga wala gid na expectar nga mabaha ang iban nga mga barangay nga wala din nabaha sa muna. I see. Ma'am, as we speak, no, sa subong iyang Martes, may mga improvement na ma'am sa inyong weather condition or sa gihapon nagka-experiences ng pag-ulan ang Banwa sa Moises Padilla? Kaluyan man, no, halin sa gapon, may gamay lang sa pag-ulan sang aga, pero the rest of the day daw okay naman ang daw nag-init naman. May mga ulan-ulan lang pero hindi naging pareho sa mga nagliligad kag ang mga dala namon doon na maagya naman tanan kag ang suga medyo na lubo naman ang tubig. Ma'am, dako ang halit naton sa infrastructure pero clarify naton ma'am ining mga tulay kag mga karsada lunsay passable iniya ma'am?
Yes, subong as of July 20 na mga report, possible na siya as of the moment. Ayun. Lastly, Ma'am Mitch, ano masako ikaw ang imo sini nga panugyan sa mga residente sa Moises Padilla kag subong man sa mga kauturan naton nga nagalabay sa Moises Padilla. Sige, una sa tanan, pinasamyaw sa gitno ang atong pinalangga nga Mayor Elia Celestina Garcia Yulo, subong si Vice Mayor Pipo Yulo, kag ang tanan nga mga SD members, ang dako gid ang naging support kag ang mga volunteers, frontliners naton nga nagbinuligay gid agud nga wala siyang masyado halit no sang bagyong Krising sa aton mga tumuluyo pinapangabay sa gid sa liwat no kagayon kita sa pagpangamuyo kag amo na ang ginapangabay man sa aton alkalde nga kung sabion sang mga kalamidad hindi na maghulat na magtaas ang mga tubig sa suba kundi mag-evacuate na dayon agud nga hindi man mahalitan kag wala siyang kabuhi nga masakripisyo tungod sang kalamidad. Ma'am Mitch, for your time, information and hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Mayong aga gid sa tanan. There you have it, mga biyan, sa Ma'am Michelle Hungko, ang Secretary Assistant to the Mayor sang Moises Padilla sa paghatag sa aton sa mga updates gikan sa ila sining nga banwa sa nagbuntag nga epekto sang habagat dala o kung gimpapaskog pa sang bagyong Krising. Alas 9:39 sa aga, mga biyan. Ngayon na-mention nato ang pagpangayot sa prophylaxis no, ng bulong, mga biyan, sa leptospirosis. Sa mga nagkakatingala, ano bala ang leptospirosis? Kung ikaw nakaumog sa tubig baha, mga biyan, ang leptospirosis isa kabalatian nga dala sang bakterya halin sa ihi sa mga infected nga mga kasapatan kaangay sang ilaga. Masami ini nga nagakuha sa tubig baha, mga lutak o kon mga tanom nga kontaminado. Nagasunod ini sa lawas ang bakterya pinaagi sa mga pilas kon mga scratches sa aton sining nga mga panit o kon pinaagi man sa mga membrane kaangay sang bibig, ilong kag mata. Ang mga sintomas ng leptospirosis, mga biyan, ang ginalakipan sang hilanat, pagpalalakit sang ulo, pagpalanugnaw, palalakit sang lawas, sang joints o kung sang tiyan, pagsuka, pag yellowish, mga biyan, o kung pagpanilaw sa mga balat kag mata, pagpalamula sa mata, diarrhea kag pagpalanghabal. Leptospirosis ang masami naglawig sa pila kadlaw tubtub pila ka semana. Pero kung hindi gidayon mabulong, posible ini, mga biyan, magresulta sa kidney failure, liver failure, meningitis o kung pagpalamanog sa lining sa utak kag spinal cord. Kaya parugyan sa aton sining nga mga health expert gilayon nga magpadulong sa doktor kung may mga simptomas, lalo na matapos nga maglusong sa tubig baha. Kaya para malikawan ang leptospirosis, ginalikawan gid o kung ginainganyo gid nga maglikaw sa pag-aumog, paghampang, o kung pagpaligo sa tubig baha. May iban kita nga mga kuturan kasabaylo nga maglikaw sa tubig baha. Pag nga ubran nila iya nga swimming pool o nagasalom-salom pa, daw kaangay tinlo gid nga tubig pag wala sa mga bakterya ang ining tubig baha. Kung kinahanglan gid maglusong o kung mag-umog sa tubig baha, yang ining bala mapaiway by reason nga wala ka choice kundi labyan ang tubig baha, inarekomenda gid ang pagsuksok sang botas o kung proteksyon sa imo nga tiil.
Gilayon man nga maligo pagkatapos nga mag-umog, hugasan sang maayo ang inuman nga pilas gamit ang habon kag tubig. Magkonsulta sa doktor o kon health center kung kinahanglanon sang gamot para malikawan. Kag siguraduhon nga nagpabili nga matinlo ang inyo sini nga palibot, inyo sini nga balay. Kag tagan man na tiuno nga masolusyonan ang pagpameste sang mga ilaga sa inyo nga mga lugar. So kabay ha, sa atong sining mga kulturan, especially subong nga mga maulano ng panyempo, may mga pagba sa inyo nga area, kag may mga posible nga mga tubig baha nga hampangan, umugan kag paliguan sa mga kabataan, kag sa mga adult man mga biyan. Sa wayon gid ha, hindi ni lango-lango nga balatian. And again, this may lead mga abyan sa kidney failure, liver failure, meningitis o kung pagparamanog sang lining sang utok o kung sang spinal cord. Alas 9:43 sa aga mga abyan sa atong pagpangalagan. Sa update naton mga biyan, gikan sa Malacanang, si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpakigdialogo sa mga top executive sa pila ka mga leading investment firm sa Estados Unidos. Si Presidente Marcos mga biyan ang yara subong sa Estados Unidos para papaskugon man ang economic ties sa sa Pilipinas kag magpakigdialogo sa kay US President Donald Trump. Ang Cerberus nga nagasurvey nga established alternative investment advisor with approximately 165 billion pesos in assets ang nagpakigdialogo mga biyan kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Daton nga maging productive ang ining pagsinapol ng aton sining presidente kaupod ang mga top executives sa Semiconductor Industry Association, KKR and Company Incorporated, kag I-Squared. Pila sa mga nagtambong sa sining dialogo with President Ferdinand R. Marcos Jr. Kaginalauman naton mga biyan ang pinapag ka mga progress, especially sa mga tuyo nga maistoryahan sa siniyang pagtililipon. Ang update mga biyan sa pagbabaskog sa West Philippine Sea kag sa dugang nga mga security measures ng aton siniyang puso nga ginalauman nga matalakay sa mga meeting Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Estados Unidos. Mention mga biyan nga after sa pagpungko ni President Donald Trump, President Ferdinand R. Marcos Jr. is the first ASEAN leader na maimbita sang pinuno sang Amerika para sa isang dialogo. Samtang update naman diri sa Western Visayas mga biyan. Sugod na ang pagbaligya sang barato nga bugas ang 20 pesos per kilo rice sa mga banwa sang Gimaras. Sa nagigan nga Hulyo 18 mga biyan sa ginsuguran ang pagbaligya sang barato nga bugas sa bahin sang banwa sang Hordan. Samtang kahapon mga biyan, duha ka banwa pagid sang
Gimaras ang nagbaligya man sa 20 pesos per kilo nga bugas. Hindi amo ang banwa sang Nueva Valencia kag banwa sang Sibunag. Kag subong Martes lauman man ang paglunsar sang kasubong programa sa banwa sang Benavista kag San Lorenzo. Kita look forward dato mga biyana nga mas madamo pagid nga mga Gimaras noon ang maka-avail sang sining programa sang Department of Agriculture, Provincial Government, National Food Authority, kag Food Terminal Incorporated. Sa DA mga biyan sa kada munisipyo, may 1,000 ka pumuluyo nga ginalkipan sa mga senior citizen, person with disability, solo parent, kag indigent household ang may kahigayunan nga makabakal sang bugas nga tig 20 pesos kada kilo. Ang kada kwalipikado nga pumuluyo mga biyan mahimo nga magbakal sang tubtob 10 ka kilo kada bulan. Sa aton sining nga mga low income earners mga biyan, ugid nga bulig ang iniiyang 20 pesos per kilo rice. Tanyag sang aton sining nga gobyerno sulod man sa ingin promesa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na obrahon nga affordable kung abot kaya ang barato nga bugas para sa mga Pilipino. Samtang sandig sa pinakaulihing dromic report, naging pag-asang DSWD mga biyan naglabot na sa halos 78,000 ka pamilya kung 284,812 ka individual sa Western Visayas kag Negros Occidental ang nabalhag nga apektado sa habagat. Sa ahensya nagdangat sa 544 ka barangay sa 55 ka banwa kag syudad ang apektado sa habagat. Sa halos 78,000 ka apektado nga pamilya, may 1,943 pa ang nagatinir sa 113 ka evacuation center, samtang 11,381 ang nagatinir sa ilang nga mga himata. Nagdangat naman sa 67 ka balay ang totally damaged, samtang 429 ang partially damaged. Nag-angot naman sa assistance nga napalabot sang DSWD. Naglabot na mabayan sa 15.8 million pesos ang balor sang bulig nga napalabot sang ahensya sa Panay kag Negros Occidental. Hindi nga nakipan mga biyan sang 10.4 million pesos nga balor sang food kag non-food items nga ginapalabot sang ahensya sa Negros Occidental. Masobra 3.3 million pesos nga balor sang food items sa ticket. Masobra sa 980,000 pesos nga balor sang food items kapis. Masobra 600,000 pesos gintingog nga non-food items kag food items sa Iloilo City. Sobra 500 o kung halos 520,000 pesos sa Aklan kag halos 15,000 pesos naman sa Iloilo Province. Magluwa sa DSWD, nagpalabot man sang 3.5 million pesos nga balor sang bulig ang mga lokal nga panguluhan kag pribadong nga organisasyon sa Western Visayas. Ang DSWD mga biyan may yara pa sa nabilin nga 131.5 million pesos nga balor sang relief assistance nga handa nga ipalabot sa mga magakinahanglan nga lokal nga panguluhan. Padayon ang pag-recover sa atong sining nga mga kauturan nga apektado sa habagat nga ginpabaskog sa bagyong Krising. Kagabay nga padayon man ang paghalong sang tanan, especially mga biyan nga may ara pa sa posible mga epekto ang ining dugang nga low pressure area ara karon sa atong Philippine Area of Responsibility. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:51 na sa aga. Wala kita sang oras na bilin sa atong sining pagpalagad. Dinagi lamang ko batong edisyon sa mga adlaw sang Martes, Hulyo 22, 2025. Sa kalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Rochelle Jones Otero sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Havas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita.
issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo